I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. June 24, 2026. Ayan, mayroon tayong updates video. Itong press con ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, talaga naman mga kababayan, sinasabi niya po dito na involved talaga sa human trafficking si Mike Defensor. You see mga kababayan, sabi ng mga dilis, hindi daw totoo yun, gawa-gawang istoryahe. Aba, NBI Director yan. Bihasa po yan sa pag-iimbestiga. Matinik din ang mga staff niyan. Alam nyo, ano lang yun, gawa-gawang istoryahe lang yan, mga dilis na yan. Pero dahil ito dito sa NBI na ito, na si Director Matibag, ito lang yatang NBI Director na ito talagang hardworking talaga mga kababayan, sa totoo lang. Kaya ako, believe din ako dito sa totoo lang. Kasi nakikita ko yung kanyang gawa . So pakinggan nyo mga kababayan. Dahil hindi lang po basta-basta itong magsalita kung walang sapat na ebidensya. Director po ng NBI yan. Kaya hindi po basta-basta ang kanyang trabaho. Dahil kung mag-spread siya ng fake news, ano naman ang magiging outcome? Ano naman ang magiging bagsak nito sa gobyerno, sa pamahalaan ng Marcos, di ba? So ibig sabihin, ang trabaho niya talagang solid na solid. Talagang nagtatrabaho sila ng maayos, nagsusuri, kumbaga iniimbestigahan nilang maayos. Paano naman masabi ng mga anti-Marcos yan na hersi-hersi? Ang palabas nila may malita na naman. Ganyan tuta ng Malacanang. Ganun sila. Kadumi yung mga utak niya. Kasi utak nila. Kasi nasasakote yung mga puon nila Kaya yan. Para kompleto detalyado, mga kababayan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Panoorin nyo to. Eto na. Reaching the floor plans of the Clip Point Square. Which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. Aray ko. It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the City Engineer's Office nung nag-submit humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTB from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. These are official documents coming from the City Engineer's Office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTB sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso. So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance na nilalagay nila rito. So lahat ng ginawa na to, there are changes doon sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's Office. So doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor.
Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya, pakita namin sa inyo yung video so that you have Naku, mabigat na kaso yan. ba, better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Mabigat na kaso ho yan. Di ba mga kababayan? Non-billable ba yan? Patay tayo dito. Karma is real. Yan ang sinasabi natin eh. Ang lakas. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. Naku po. KTV kasama yung Blue Hotel. Aray ko. Ang lakas ano yan. Ang lakas manira sa Marcos admin. Binabanatan niya ang Pangulo. O ngayon, bumalik sa kanya ang karma. Eh di ba? Yung binibintangan nila, pinagbibintangan nila ang Pangulong Marcos Jr. may malita. O ngayon, kala nyo ha? O di back to you, Mike Defensor. Okay. So, kaya it took some time, no? Kaya medyo natagalan to dahil talagang pinag-aralan. So, bibigyan namin kayo ng copy ng metrics. Okay na? Okay na. So I think Director Matibag is ready to answer your queries kung meron pa. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni NBI Director Matibag. Yun nga, tulad ng sinabi ko, what if guys, na isa sa mga babae, no, dyan sa sinabi ni Director, lumabas at magsalita sila. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. What if na talagang totoo? Nako po. Na involved talaga ito si Michael. Nako. Di ba? Ang lakas loob niya, no? Akala mo kung sino magsalita sa social media, binabanatan ng Pangulo kung anong pinagsasabi. Sumasama pa sa rally, BBM resign. Hindi niyo po kayang ibagsak yung pinili ng Diyos. Lalo na nakikita nyo yung kanyang kawang gawa every day. My gosh, kung saan pumupunta ang Pangulo. Tapos kayo ng kuda sa social media. Wala kayong ginawa. Hindi kayo tumulong sa taong bayan. Ang Pangulo, nasa balikat niya po. Ang pagsolusyon sa problema ng bansang ito na dekada na naghihirap din kahit pa paano naman mga Pilipino nakakasurvive dahil may trabaho po sila. Di ba? Pero kung tutuusin at titingnan mo, ang ekonomiya ng bansa sa mga nakaraan, wala. As in, kawawa, naghihingalo. Well, not hingalo, pero hindi talaga umuusan. Walang asenso eh. Pero sa kay Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman. Kung paano siya magtrabaho, walang pake. Straight po yan, buong maghapon. Siguro ang Pangulo, pag uwi niya sa bahay niya, sa Malacanang, pagod na pagod, diretso tulog. Or baka hindi pa. Magtatrabaho pa, papasok sa opisina niya sa loob ng Malacanang. May i-check siya. Ganon sa hands-on. Kayo, ang hilig-hilig yung manira sa social media, my gosh, kakahiya kayo. Lalo na si Mike Defensor Santiago. Hindi siya nahiya, guys. Yan si Mike Defensor, nagkukuda-kuda yan kasi siguro, in my own opinion hindi binigyan ng pwesto sa Malacanang. So yun mga kababayan, ano ang masasabi nyo? Pakinggan nyo uli yung sinabi ni NBI Director Matibag. Those are original design. So, anim na hotel rooms ang ginawa, parang dapat 2 malaking office space yan. Ayan, tapos nakita nyo dyan, kinakausap ko kung talagang may actual na nag-check-in. At mamaya, on the next part nyan, mayroong notice doon. Yung notice doon sa Blue Hotel, Clip Point ang nagbibigay ng notice, Clip Point Development Corporation, where si Mike Defensor is the chairman of the company. At yung anak niya na lawyer, yun yung corporate secretary. Ayan, established naman eh. Ito, ayan yung Chicago KTV, yan yung sinasabing makita nyo,
sarado talaga yung ginawa nilang entrance ng kotse. Tinuturo namin kanina sa plano. Supposed to be O, di ba guys? Nakita nyo? O. Sa totoo lang, bagong-bago lang yan si NBI Director Matibag. Pero grabe, rental na space din yan. Binutas nila. ang dami oh. Ay, ibig sabihin, unlucky oh. Seryoso? Sa kanya talaga yan? Ay my gosh. Oh. Bakit ginawa yon? Para mas madali ang access doon sa Chicago KTV. Aray ko, Mike Defensor. Ikaw na talaga. Oh. Tapos yung building na yan, dati yan, May classmate si Kibuloy. Isa sa... Pogo operations meron dyan. Oh, Nung legal pa yung Pogo. So, bakit naglagay ng ano? Oh my gosh. Guys, sorry kasi yung Dyan ng Chicago KTV, sinong target customers? Yung mga Oh, and goes. You know, nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese workers na nagtatrabaho sa Pogo. naku po. Mahirap yan. O yun yung sinasabing may fire exit sa likod. Damo. Nako. Walang babagsakan eh. Yeah, makikita nyo. Yo. May na talaga signal, guys. Talaga. Oh, that's the reason why it took time for us dahil we follow Memorandum Circular number 20, reasonable certainty of conviction yung inahabol namin dito. And with all this evidence, all these pieces of evidence, we are very certain that Nakahanap kayo ng nyo. there will be a conviction once na inakit namin sa korte. Nakahanap kayo ng katapat nyo. Si NBI Director Matibag. Yan. So yun, mga kababayan, sabi ko nga, nakahanap kayo ng katapat nyo si NBI Director Matibag. Of course, ang Pangulo. May basbas ang Pangulo, siyempre. Kumbaga suyurin ang mga nagkakasala sa batas. Hardworking ang Pangulo, natural ang mga gabinete niya. Hardworking din, 'di ba? Kaya ako guys, no, sa totoo lang, kung ikumpara mo talaga sa mga ibang admin in the past, kung sino talaga ang masipag na mga admin, sa tingin ko ang Marcos admin ang pinakamasipag talaga magtrabaho. Tingnan nyo naman, 'di ba? Mula sa pinakapinuno hanggang sa mga sekretaris niya, sa pinakamalower. Even the local governments, talagang kumikilo sila. Kasi nakikita nila hardworking ang Pangulo. 'Di ba? Mahiya ka naman. Kung hindi ka nagtatrabaho, yung boss mo nagtatrabaho ng gusto. Dito nyo makikita kung gaano ka hands-on magtrabaho itong Marcos admin talaga. Walang tapon. Paldo lagi. The best. 'Di ba? Hindi man paldo talaga. Magaling sila magtrabaho. See? Because the president, very hardworking. Sa totoo lang, even the first lady, guys. Nakaw, talo ang vice presidente. Vice presidente, wala namang ginawa yun. Puro kuda-kuda, walang trabaho. Ayan. So, yun, mga beswa. Anong masasabi nyo kay NBI Director Matibag sa kanyang isiniwalat? Abangan po natin. Pag isinampan na sa DOJ yan, malamang. Ngayon, sasabihin na naman ni Mike Defensor Santiago, gawa-gawa lang ni Matibag, ganito ganon. Alam nyo naman, kahit huling-huli na at may sapat na ebidensya, to do deny pa. Ganon naman talaga. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Kayo na bahala magkomento. Thank you for watching. See you again in my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow and likes. Bye everyone. There's more.